Okay mga katropa, ato gibisitahan buhatado sa DTI Bukidnon. Particular na diri sa opisina ni Sir Junar Merla, ang Chief Consumer Protection Division. Mga katropa, kaya nasingabot na gyud ang ato ang kapaskuhan o ang ato bago nga tuig. Sa ato kumustahon karon kun unsay status no sa basic necessities o prime commodities mga katropa dinhi sa ato nga probinsya sa Bukidnon. Sir, mayog adlaw sir. Yes, may adlaw kanimo sir og sa atong mga suking tigpaminaw sa XFM Bukidnon. Sir, kumusta man ang ato ang basic necessities o prime commodities sir di sa probinsya sa Bukidnon nga nagsingabot naman gyud atong kapaskuhan sir? Base sa atong latest monitoring, no, nakita na isyuhan na sa no bag-o walo ka mga tindahan aside atong na-issue nato nga mga tindahan nga pito ka buok no atong niaging bulan. So baguay pa lamang aduna na sa kita na isyuhan nga mga grocery stores no sa Maramag natay tulo nga nataganog ilo ay dito or kining gitawag nato letter of inquiry no. Actually equivalent din siya sa show cause order no. Pare-pareho ra ni no pero medyo kuan lang siya no. Tanaw nato dili lang kay siya kay explicit no pareha sa show cause order. Natin na-issuehan nga LOI tulo sa Maramag, na duha sa Quezon, na po'y tulo sa Manolo Fortits. Atong niagi nga bulan, ang pito mga tindahan to sa Valencia o sa Malaybalay. So kini sir, unsa man lang kalapasan ni sir? Okay, kung atong gihinumduman nga until karon no nagpabilin paghihapon ang price freeze na nationwide. So kini base sa gipagawas nga executive order sa atong presidente no after nga nakasinati ta sa katong sunod-sunod nga bagyo. And then kini until January 5 pa no 2026 no unless no i-lift niya earlier, but so far wala pa man gilift. So mo na nga gi-implement nato ang strict nga monitoring sa pag check nato kung nagsunod ba gyud ang atong mga retailers sa gitakda no nga price freeze bulletin. Base sa atong nakuha nga impormasyon sa atong price monitoring team, aduna na usab no na walo ka mga tindahan sa ako nang kasulti kanina nga wala nakasunod no. So pipila lang dili mapuntanan nga mga produkto pero nakita nato nga adunay pag-increase no sa ilang presyo kasagaraan ni kining mga detergent or laundry soap. Nakita nato na 5% to 7% nga increase kung atong ibase sa katong price freeze bulletin. So with that, nag-issue kita og LOI ato silang gitagaan o panahon para nga i-explain no within 48 hours. So karon na natay nadawat nga mga explanation, justification ngano nga dili na mo sila i-penalize. Kaya doon na may corresponding penalty sa naglapas no. Ang iyang penalty ana dili mo ubos sa 5,000, dili pud mo taas og 1 million. So 5,000 to 1 million ang range. So depende na sa salaod nga nahimo sa usa ka retailer. So kung dili makuan niyang penalty sir, unsay pa maagi na samtang gisyu na tong LOI, isirado ba sir ang tindahan or padayon siya samtang nay proseso nga atong gihimo no. After nga madawat nato ang ilang tubag sa atong LOI no kay gitagamit nato silang 48 hours. Kung dili mi satisfied sa ilang gihimo nga mga rason, ang next na to ana nga move is issuean sila og notice of violation. Meaning pag makadawat sila og notice of violation, adunay formal charge na no himuon batok niadto nga mga tindahan. So dili mapasirad-an sir? Dili siya mapasiradan diretso no kay ila pa man ang siyempre naman po na sila yung mga abogado no. So agi man sa atong adjudication officer, so i-handle sila sa atong abogado no nga gitawag nato mga adjudication officers. So sila ang mag timbang-timbang no
kung unsa ka bugaton ang salaod nilang na nahimo, no? So meaning within the suggested retail price. Okay? So ang atong nakita nga katong pipila ka mga tindahan nga ingon nato napataas, ang uban nato nga nakahatag na og justification ila man pong ibalik, no, sa katong atong or nisunod man gid sila atong gihatag nato nga price freeze bulletin. Ang ilang mga rason nga tungod sa kadaghan sa ilang mga stocks, no, wala dayon nila na check, no, or ingon nato ni update ang ilang mga presyo. But after nga napadagan sila giluay, so ang uban ilang yung i-update, no, and then i-follow sa atong price freeze bulletin. So ang uban na sir nimpasaka or nipaubos o presyo? Within the SRP, no, so ilang yung gisunod ang suggested retail price bulletin nga atong gihatag sa ila. So karon sir aduna ba tay paglibot suroy sir di sa tuga sila sa Malaybalay, labi na pod nga ang uban, no, kay mura partner ninyo ang Bureau of Fire kini nga pag-check, no, sa mga Christmas lights sir, maglakip mo ani sir. Okay, dili lang Christmas lights, no, pila diya ang mga firecrackers. As a matter of fact, no, atong nilabay nga mga semana aduna kitay na confiscate, no, aduna kitay na isyuhan og notice of violation dito sa Valencia, no, kay atong nabantayan dili pa kay daghan ang nabrigya diri sa Malaybalay sa mga firecrackers, no. Dito sa Valencia ubay-ubay na, so mo nang dito ang atong operation, so adunay atong na-isyuhan dito og notice of violation, and sunod na amo na dayong i-file ang formal charge against atong mga tindahan. Now with regards sa mga Christmas lights, we're very happy na compliance ang atong mga retailers na nabisitahan sa DTI. So mga compliance meaning adunay ICC sticker or PE sticker, ICC sticker, ipasakod na kung imported ang usa ka produkto, adunay import commodity clearance. Kung dinhilang sa Pilipinas gi-produce na PE mark or PE sticker or kani gitawag natong Philippine standard. So buti pa sabot na nakapasar sila, no, na niagi sila sa testing sa Bureau of Philippine Standard, one of the bureaus of the Department of Trade and Industry. Sir, ito yung naskutan ganiya nga doon na mo na-confiscate dito sa Valencia. Unsa may kalapasan na dito, sir? Okay. Atong panunduman, atong mga kainsuna, no, nga kining mga firecrackers regulated din sa government. So, buti pa sabot, dapat mag-check, no, kung safe ba siya gamiton, no. Nakita na to nga katong mga ingon na to atong na-issuean of notice of violation or violators, no, wala yung mga ICC or PIS mark ang ilang gipawaligya nga mga firecrackers. So with that, nag-issue na yung taog notice of violation. So sir, is nasa yung buhatan or dito over sa Bureau of Fire or PNP, sila na mag-dismantle na, sir? Actually, no, ang kay kami man ang nag-operate, no. So kami ang nagsilyo atong mga firecrackers, and then kitaganan naman sila og notice of violation. So under sa jurisdiction sa DTI, no, katong gihimo nato. Specifically ang nag-operate nato ang Fair Trade Enforcement Bureau. So nabay figure, sir, kung balik pila to tanan, sir? Ballpark figure lang, no, na siguro sa mga 50,000, no. So may ubay gyud nga mga firecrackers, sir? Yes. Okay. Sir, nandun na pa idugag o party statement, sir? Okay, para sa itong mga kaigsunan, labi na katong kapamalit pa og mga regalo, no. Kung kini siya mga electrical products, we see to it nga aduna gyud PIS mark or ICC sticker para ma-ensure gyud nato nga safe ang produkto nga atong paliton. Kung wala pa nakapalit og Christmas lights, dapat mo gina atong pangitaon nga sticker sa Christmas lights nga atong palito, no. Nya katong mahiligon sa pabuto, no. Kay para sa pagtagbo sa bagong tuig, no. Ato lang yung siguro doon nga adunay PIS mark or ICC sticker
ang mga firecrackers na atong gapaliton. Sir, thank you sir. Way adlaw sir. Walay sa payan og salamat usab no sa XFM sa paghatag og gigayon.